Mga barko ng China, walang magawa kundi umatras na lang mga tol. Bakit, no? Ano kaya ang nangyari? No? Ang title nito, kaya pala, ito ang hindi alam ng China, no? Chino, hindi makaporma. Yan ang ating bibigyan ng reaction mga tol at syempre commentary na rin mula rito sa channel ni BTV Pinas. No, kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng video, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe kay BTV Pinas. Nakalagay po ang link sa ibaba. At syempre kung bago ka naman dito sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction video sa iba't ibang mga kaganapan mga tol dito sa Pilipinas, sa ibang daigdig, sa ibang panig ng mundo mga tol. Syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video mga tol. Huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Eksklusibong balita, China nagkukumahog sa galit. Mga barko ng China wala umanong magagawa kundi umatras. At dambuhalang barko ng Estados Unidos na USS Ronald Reagan nasa Pasipiko lang pala. Lokasyon nito ay kayang targetin ang coastline ng China. In-check, nagdadalawang isip na umatake. At yan ang balitang hatid ko sa Eto sa mga Chinese na to, di ba? Nasubukan na natin yan. Subok na natin yan sa ibang mga pagkakataon. Iba yung sinasabi nila doon sa nagiging aksyon nila. Di ba ang lagi nila sinasabi gusto nila kapayapaan, isusulong nila ang kapayapaan, pagkakaunawaan. Pero makikita mo yung mga nagiging aksyon nila, patuloy na pagkuha ng islang hindi kanila, patuloy ang pagsakop nila dito sa West Philippine Sea, diba? Patuloy yung provokasyon nila, hinahabol nila yung mga resupply mission natin. Kaya pag sinabi nilang ayaw namin ng gera, ayaw namin ng gulo, 'di ba? Ayaw namin ng mga ganyang mga bagay. Kami yung pinakahuling nanaisin yung mga ganyang bagay. Tanong, magtitiwala pa ba, no? Katiwa-tiwala pa ba yung mga salita nilang ganyan, 'di ba? Hindi dapat magpakampante ang Pilipinas, mga tol. Kaya kailangan talaga ng paghahanda 'di ba? sa inyo ngayong araw. Kaya't kung bago ka Baka pa biglang lamang dito mag-surprise ay din baka yan. pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. Yup. So ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Sa pagpapakita ng puwersa at aktibong pakikipag-ugnayan ng mga kaalyado at kasosyo, ang sama-sama exercises ay lumalampas lamang sa mga pagsasanay militar. Ayon yan kay Philippine Navy Chief Rear Admiral Toribio Adasi sa pagbubukas kamakailan ng isang malaking pagsasanay sa hukbong dagat kasama ang mga kaalyadong bansa na nasa Indo-Pacific at South China Sea at mga bansang nasa labas ng rehiyon. Ayon sa report, ay dadaluhan ng umaabot sa higit 1,800 na sundalo upang isagawa ang isang praktikal na pagsasanay. Kabilang ang anti-submarine warfare, search and rescue operation, air defense drill, at mga yugto na posibleng mangyari sa kalupaan. Ang mga pagsasanay militar na ito ay hindi natin maitatanggi na isa itong malaking aksyon ng mga kasapi ng Estados Unidos upang lubusang pahinain ang kapangyarihan ng China na halos dominado na nito ang Indo-Pacific na siyang malaking hadlang sa ekonomiya sa rehiyon. At dahil komunistang bansa to mga tol, no? At ngayon, syempre natututunan, lalong-lalo na ng mga kasundaluhan yung nangyari nga sa ibang bansa, sa ibang lugar na kaguluhan, yung mga surprise attack na ganyan mga tol. Dapat isa yun sa mga pinaghahandaan di ba? What if biglang may ganito? What if biglang may ganyan? No, kasama na ngayon yan, dagdag na ngayon yan sa mga kailangan paghandaan, no? Hindi yung basta-basta exercises lang na pag may mga laban ng ganyan, no? Pati yung mga sorpresa, kailangan na paghandaan na rin. Pagamat hindi tahasang binanggit ng mga kalahok na bansa ang kaugnayan ng kanilang pagsasanay sa dominasyon na ginagawa ng China sa Indo-Pacific. Si Defense Secretary Gibo Teodoro naman ay pinagkumpara ang kapangyarihan ng ASEAN laban sa isang schoolyard bully. Ito ay sa kabila pa rin ng tuloy-tuloy na panghaharas na nangyayari sa West Philippine Sea na kinasasangkutan ng China Coast Guard.
ang sama-sama exercises, lalo na ay malalakas na bansa ang kalahok sa naturang pagsasanay ay labis na ikinababahala ng China, lalo't alam nila na sila ang pangunahing bansa na pinaghahandaan ng mga kalyadong bansa ng Amerika. Kahit naman hindi sabihin no, na etong mga paghandang to, etong mga pagsasanay na to ay may kinalaman sa patuloy na agresibong galawan ng China, di ba? Yung China, tamang hinala na rin yan. Tayo pinaghahandaan ng mga yan. Mga ganun mga bagay. Yung mga nakaraang natin, reaction video natin na sinasabing pumapalag na Pilipinas o papalag na Pilipinas, mga kapatid. Kasi yun yung implikasyon o siguro mensaheng iniwan ni PBBM dun sa naging aksyon ng Pilipinas nung ipinatanggal yung mga floating barrier. Kailangan makita naman natin yung ganong action din every time na meron tayong resupply mission. Kasi sa resupply mission mga tol, doon tayo binabatok-batukan lang eh. Yun yung time na kitang-kita nila na wala, takbuhin tong mga to. Alam mo yun, yung parang dadaan ka sa kalsada, haharangin ka, tapos hahabulin ka, pagtripan ka lang. Parang ganon mga tol. At Pilipinas. Dati nang sinisisi ng China ang Pilipinas para sa makailang ulit na tensyon na nangyari sa West Philippine Sea. Ang kasalukuyang mga salungatan sa dagat sa pagitan ng China at Pilipinas ay sinasabi ng China na ang Pilipinas ang pangunahing naguudyok ng mga kaguluhan at nagkakalat ng mga maling impormasyon patungkol sa ginagawang panghaharas nila sa Pilipinas. Subalit kung titingnan natin ang lahat ng ebidensya na ginawa ng China sa Pilipinas ay tila ang China ang nag-iimbento ng kwento upang ang Pilipinas pa ang palalabasin na masama sa international community. Buling-buli talaga dati nga no? Kahit sa mga totoong pangyayari mga kapatid, sa totoong normal na buhay, di ba? Yung may mga bullying bata, pagkatapos nila mambully, tuturo nila, ito, siya yun. Di ba ganun yun? Halimbawa, yung sa mga napapanood natin sa mga school, yung mga bully, di ba? Pipitikin nila yung classmate nila, tapos kapag biglang sinita ng teacher kung sino yung maingay, ituturo nila, ito po, siya yung maingay, di ba? Ganun na ganun eh. Sila, mambubulas sila, pagkatapos nun, ituturo nila na eto may kasalanan, sila may kasalanan. Parang gano'n, no? Binabaliktad nila yung mga pangyayari. Dahil akala ng China ay sila lang ang pinaka-most powerful dito sa mundo. Kaya naman binubuli lamang nito ang mga maliliit na bansa at angkinin ang teritoryo na nais nilang sakupin. Yan, kung sino trip Kaya nila. naman ang Pilipinas ay talagang desidido rin na protektahan ang soberanya. Kaya kung may mga susunod pang exercises na talagang makakatulong sa Pilipinas upang depensahan ang bansa ay talagang papayag tayo. Yeah. Lalo na ngayon ay hindi tumitigil ang China sa pananakot nito. Subalit ang posibleng pag-atake ay hindi pa nila gagawin dahil takot din ang China Tama. na baka magkamali sila sa kanilang magiging desisyon. Tama. Lalo't alam natin na maraming bansa ang galit sa China dahil sa hindi nito magandang pag-uugali at paggamit nito ng puwersa upang igiit ang kanilang teritoryong sinasakop. Kaya naman ang sama-sama exercises ay pagtitibayin ang depensa ng Pilipinas at makakaasa tayo na sa oras ng pangangailangan ay magkakaroon tayo ng mga kaalyadong bansa na handang sumuporta sa Pilipinas. Kung hindi man nila kayang mag-deploy ng kanilang mga personnel upang samahan ang Pilipinas, ay magkakaroon naman ng advanced na kagamitan ng Pilipinas na pwedeng ipantapat sa China. Kung dati sa mga EDCA site ay umiiyak na ang China dahil posible umano itong gamitin ang naturang site upang i-counter ang China sa posible nilang pag-atake sa bansang Taiwan. Ngayon ay mas lalo silang magsisiiyakan at magkukumahog dahil hindi lamang Estados Unidos ang kasama ng Pilipinas, kundi may iba pang malalakas na bansa na may malaki ding galit sa China at dahil dyan, ang mga barko ng China ay posibleng magsisiatrasan dahil sa puwersa ng maraming bansa kasama na ang Pilipinas. Kung di sila pwede magpabiktima dyan, no? Kung meron man silang dapat sisihin kung bakit ang dami nilang kalaban, walang iba kundi sarili lang din nila mga tol. Kasi sila yung agresibo eh.
meron ng international na batas, may UNCLOS at tumulong pa sila dun sa pagbuo nun mga tol. Pero sila yung number one na hindi naman sumusunod at hindi kumikilala doon sa batas. 'Di ba? Masyado silang agresibo rito, kitang-kita naman 'yan at idinadala na ng Pilipinas 'yan sa international community kung paano sila mangharas diyan, 'di ba? Yung mga ginagawa nilang panghahabol sa resupply mission, pagre-regio challenge na akala mo talaga kanilang-kanila yung lugar, kahit nakitang-kita naman napakalayo na niyan. Tapos bukod dun sa 9 dash line nila, hindi pa sila nakontento, gumawa pa sila ng 10 dash line. Ang daming mga bansang nasagasaan nun. So kung marami sila magiging makakabangga dyan, wala silang ibang dapat sisihin kundi sila lang kasi masyado silang ganid, hindi na sila nakontento dun sa ano nila sa teritoryo nila. Gusto pa nilang manakop ng iba, 'di ba? Samantala sa iba pang balita, USS Ronald Reagan na isa sa pinakamalaking barko ng Estados Unidos, nasa Pasipiko lang umano at patuloy na binabantayan ang mga galaw ng China. Ayon sa ulat sa Japan, ang USS Ronald Reagan ay nasa Pasipiko lamang kung saan ang lokasyon nito ay kayang abutin ang coastline ng China kung gagamit ito ng mga armas upang i-counter ang pag-atake ng China. At sa inilabas umano na larawan ng USS Ronald Reagan ay nagdadala ito ng malaking palaisipan kung sa papaano nila pipigilan ng China na atakihin ang bansang Taiwan. Ang naging pamamaraan na ito ng Amerika ang posibleng nagbigay ng kaunting pangamba sa China upang hindi nila atakihin ang Taiwan dahil patuloy itong binapantayan ng Amerika. Matatandaan natin na kamakailan ay pumunta sa bahagi ng Pasipiko ang napakalaking barko ng China. Marahil ay inaalam nila kung ano ang sitwasyon sa lugar. Siguro naisip ng China na hindi magpapakita ang mga kaalyadong depensa ng Taiwan. Kung hindi talaga titigilan ng China ang pang-aabuso at hindi magandang pag-uugali, ay pagsisisihan nila. Malamang. Lalo't napakaraming mga bansa na ang ayaw sa kanilang ginagawa dahil sa kanilang hindi magandang pag-uugali. Saka kitang-kita, 'di ba, yung mga ibang bansa kinukondena na yung mga ginagawa nila, Canada, Australia, 'di ba? Bukod sa United States, doon pa nga lang mahihirapan na sila doon mga tol eh. Hindi masyadong nalalayo, nakabantay lang 'yan kasi anytime pwedeng may gawin sila sa Taiwan eh. Pero nakabantay lang yung mga 'yan, South Korea, Japan, lahat 'yan nagtutulong-tulong mga tol. Dahil hindi naman kasi talaga maganda yung tipong masyado kang magiging dominante sa mga kapitbahay mong bansa. 'Di ba? Yung eto yung nasasakupan mo. Eto mga karatig bansa mo, mga kapitbahay bansa mo na meron silang sariling food source nila. Halimbawa, yung karagatan, pinagkukunan nila ng isda kasi syempre may mga mamamayan din yan na kailangan mabuhay. Halimbawa na lang sa Pilipinas, wag na tayo lumayo sa iba, 'di ba? Etong bansa natin, Pilipinas, meron tayong pinagkukunan ng isda natin, 'di ba? Kaso pinipigilan nila. So nakakaapekto 'yun sa food security natin. Yung mga ganong galawan nila, 'di ba? Hindi na maganda 'yun eh. Hindi maganda para sa mga mamamayan. At 'yun yung tinututulan at 'yun yung kinukondena din ng ibang bansa kasi masyado ka ng swapang pagdating sa mga ganong mga bagay, masyadong swapang yung ginagawa nila. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Kakayanin kaya ng China ang lakas ng Pilipinas kasama ang napakaraming kaalyado nitong bansa? Ano sa tingin mo? Ikaw, ano sa tingin mo? Siyempre hangga't maaari mga katol, wag tayong umabot doon sa puntong yon na katulad ng nangyayari sa ibang bansa. Sa ngayon, alam na natin, mga bansang naglalaban ngayon mga tol. Hindi natin gugustuhin na ganun ang mangyari. Pero siyempre, isa nga sila sa nagsalita di ba? Isa nga ang China sa nagsabing, tigilan nyo na yan, stop nyo na yan, stop nyo na yan, kaguluhan na yan, di ba? Sabi nila dun sa mga bansang yon. So sabi nga nila, sila daw ang siguro kahuli-hulihang bansa na magnanais mangyari ang mga kaguluhan. Sabi nila mga tol. Pero sa mga muscle flexing nila, paparada sila ng barko, akala mo talaga ready to war na. Laging ganun yung ginagawa nila, di ba? Tapos dito nga sa last resupply mission natin sa Ayungin may gray ship pa silang pinadala So masasabi mo talaga bang kapayapaan ng hangad? Kapayapaan ng nais? Iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo mga tol dito sa aksyon na ginagawa nila? No? Pero syempre matatalino rin naman tong mga to. Hindi nila basta-basta
gagawa ng aksyon na pagsisisihan nila. Lagi naman kung sino ang nanguna, magiging ayaw yan ng mundo, mga tol. Kahit na ano pa yung ipinaglalaban nila, basta sila nanguna, hindi sila magugustuhan ng mundo, mga tol. So hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.